Sa inquest ng naarestong suspect sa pamaril sa isang residential resort sa Parañaque, kung saan dalawang patay. Ang suspect, matagal na umanong naiingayan at iniinis sa mga biktima, kaya namaril. Nakatutok si Bon Aquino. Sa condo unit na ito sa Barangay Moonwalk, Parañaque, nagtapos ang hot pursuit ng National Capital Region Police nang maaresto roon kagabi ang suspect sa pamamaril sa basketball court ng residential condominium sa Barangay Marcelo Green, Parañaque noong March 4. Ayon sa NCRPO at SPD, pag-aari ng asawa ng suspect ang condo unit. Ano, masaya ka? Ha? Bobo mo! Bakit sa'yo yung damit na yun? Napasugod sa Parañaque City Police Station ang ilan sa mga nabiktima ng suspect. Ayon sa suspect, naingayan siya sa biktima na nakatira sa itaas ng kanyang unit. Ilang beses na raw niya itong inireklamo pero hindi anya tumigil. Nag-iingay ho, tapos nagiinuman sila ron eh. Nagtatawanan, tapos kung ano na ho sinasabi. Paano yun naramdaman na ina-assault? Kasi ho, paulit na sinasabi nila sa akin na yung company namin na pumatay sa nanay mo. Ayon sa mga pulis, unang bumaba ang suspect mula sa kanyang unit papunta sa basketball court. Dito niya binaril ng malapitan ang 52 taong gulang na biktimang kanyang target na nanonood noon ng basketball. Matapos nito, makikita sa kuha ng CCTV na pumasok ang suspect sa loob ng basketball court at walang habas na namaril. Bakit po pati yung mga ibang nasa basketball court binaril mo? Kasi ho, isip ko nun, baka yung pagbabarilin na rin nila ako, parang nag-cover ako doon sa loob ng basketball court. Para kung yung mga taga ron, babarilin ako. At least meron akong depensa. Nagpulasa ng mga tao at bumagsak ang isa pang biktimang kalaunay namatay. Sa labas po ng court po na hinabol po kami, doon po kami tinamaan na po. Si RJ po yung una pong natamaan. Noong time na yun po, hindi ko po siya nainda, hindi po siya masakit or anything po. Mas iniisip ko lang po na tumakbo para sa buhay namin. Ayon sa 26 anyos na si alias Jake na isa sa mga naglalaro noong mga oras na pumasok ang gunman. Agad siyang humingi ng tulong sa mga gwardya matapos makitang nakahandusay ng ilang tao. Mabilis din umanong tumulong ang isang banyaga sa mga biktima. Sa tingin ni alias Jake, target talaga ng suspect ang biktimang si Edwin na dati na umanong nagalit dito. Mabilis din umanong uminit ang ulo ng 59 anyos na suspect kahit sa maliliit na bagay. Since last year pa, yung lalaki na katok siya ng katok sa victim, may mga naririnig daw yung suspect na parang may mga maingay, may mga napumupukpok. Ilang beses na nangyari yon. Matapos ang pamamaril, naglakad lang daw palabas ng condominium premises ang suspect para tumakas. Nakita siya sa iba pang kuha ng CCTV na may dalang payong at nakamask. Iimbestigahan ng mga pulis ang pananagutan ng condominium management at kanilang mga security guards. Sinubukan naming makuna ng pahayag ang pamunuan ng condominium na dumalaw sa burol ng isa sa mga nasawi, ngunit tumanggi itong magbigay ng panayam. Bagaman nauna ng sinabi ng pamunuan na nakikipagtulungan sila sa investigasyon ng pulisya. Nakuha sa suspect ang 2 9mm na baril, 4 na magazine at mga bala. Iimbestigahan kung bakit nakakuha ng lisensya ang suspect para sa isa pang baril kahit meron siyang kasong homicide noong 2012. Ayon sa NCRPO, March 2024, nagsubukang isilbi ng Taguig City Police ang Service of Sentence Warrant laban sa suspect matapos umano itong hatulan ng korte para sa kasong homicide. Pero bigo silang maaresto ito. Na-inquest ngayong araw ang suspect para sa 2 counts ng murder at multiple frustrated murder. Nagsisisay ko, saka hindi ko ginusto yun. Naprovoke lang ako dahil sobrang nakakapikon talaga yung ginagawa nila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras.